Hello po, good morning po. So, ako po si Florabel Fermento, also known as Chubbs. Chubbs po yung tawag sa akin dito sa church. And today po, isi-share ko po sa inyo yung testimony ko kung paano gumalaw si Lord sa buhay ko. This testimony is entitled as Breakdown into Breakthroughs po. So, honestly po, I really don't know where to start po. Kasi naman, sobrang daming nangyari sa buhay ko na pwede kong i-share sa inyo kung paano gumalaw si Lord sa buhay ko, kung paano siya naging sobrang generous para i-bless ako, at paano hindi niya ako iniwan all throughout my journey po. At paano niya ako ginide to become the person that I am today po. So siguro mag-umpisa na lang po tayo sa college life ko po. So before entering college po, I was already a Christian po. But I was just a Christian kasi ayun yung nakagisnan ko. Kasi ayun yung religion ng parents ko. But hindi ko po ma-feel yung genuine connection ko with God. Hindi ko ma-feel na siya talaga yung sineserve ko, siya talaga yung Lord na gumagalaw sa buhay ko. So, it's like I'm going to church for the sake of going to church, for the sake of para lang masabi na isa akong Kristiyano at isa akong matino at masunuri na anak. So, kaya po, ganun lang po yung pagiging Christian ko. Sobrang babaw niya lang po. At wala siyang connection talaga with God. And with that po, pero hindi naman po ako agnostic ha. Alam ko naman po na may Diyos and I do believe in His miracles po. Pero yun nga po, dahil sa miracles niya lang ako naniniwala, nagpipray lang ako sa Kanya in desperate times lang. Hindi ako marunong mag-pray sa Kanya on a daily basis. Hindi ako marunong mag-pray sa Kanya ng araw-araw para lang magpasalamat sa araw-araw na binibigay niya sa buhay ko. It's like, magpipray ako sa Kanya kasi may gusto akong makuha. And kapag hindi ko yung nakuha, nagtatampo ako sa Kanya. Ganun po yung buhay ko before. And, for example po niyan is nung bago po ako mag-college, kailangan po mag-entrance exam. And then, nag-entrance exam po ako sa UP. And gustong-gusto ko po kasi doon, talaga makapasok ko doon. It's like, dream school ko po yun. And when the result came out, bumagsak po ko doon. Bagsak po ako sa UP. And, ayun. Siyempre, nagtampo ako kay Lord. Sumama ng konti yung loob ko kasi, bakit hindi ako nakapasok doon? Akala ko ba nakikinig siya sa prayers? Akala ko ba He's the God of miracle? Pero bakit hindi niya ako pinasa sa UP? Na gustong-gusto kong mapasukan na school. So, ayun po. Una, I doubted myself kasi achiever ako eh. Honor student po ako, tapos biglang, parang yung tingin ko po kasi noon, honor student ako, achiever ako, makakapasa ako sa UP. Pero, ayun, reality hits, bumagsak ako sa UP. So, yung faith ko sa Kanya, lalong humina. Kasi ang mindset ko that time, He doesn't really listen. He does not want to listen to me. So, ayun, yung faith ko sa Kanya nga humina. So, mas lalo akong nawalan ng gana. At nag-church lang talaga ako kasi sumasama lang ako sa parents ko. Ganon. Pero, as time goes by, syempre na-realize ko din na it's wrong. Valid. Like, I'm a psychometrician na po ngayon. So, ang trabaho namin is vina-validate namin ang feelings ng bawat tao. We consider them. So, for me po, as a Christian psychometrician, valid yung nararamdaman ko, pero it's not right na magtampo ako at lumayo yung loob ko kay Lord. Kasi maybe, baka ano lang naman yun, baka test lang ni Lord sa akin para masubok yung faith ko sa Kanya at para mas tumatag ako bilang Christian, bilang anak niya. So, ayun. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, failing the entrance exam sa UP doesn't really mean a rejection. It is a redirection by God to give me hope and a brighter future. Kasi this woman standing in front of you po, thought that God rejected her. But as the time goes by, I realized that God is just teaching me how to be patient and to give my full trust on Him. The Lord's plan is greater than my desires. Kasi who would have thought po na
after failing an entrance exam, makakapasok ako sa isang state university at gagraduate ako ng may flying colors. Nagagraduate ako as cum laude. So, it is a redirection from God. Sabi nga po nila, di ba, grow where you were planted. So, si Lord, alam niya kung saan ka dapat lalago. Alam niya kung saan ka niya ilalagay para mag-grow ka as a person, as a better person. Di ba po? So, going back po, nung time nung nasa college ako, syempre nakamove on ako dun sa failure ko, sa pagkawagsak ko sa UP. Pero hindi ganon. Hindi pa rin ganon kalalim yung connection ko kay Lord. Parang nag-go with the flow lang ako, back to regular programming, ganon. Tapos, nag-pandemic pa. So, online classes kami, bawal pumunta sa churches kasi may virus nga. So, mas lalong humina yung faith ko sa Kanya na hindi na talaga ako humahawak ng Bible, hindi na kami nakakapagsimba kahit online, and then hindi na rin ako nagpe-pray sa Kanya araw-araw. Pero, lang po. Ayun, so, akala ko, nung college ako, kasi lagi pong mataas yung grades ko, akala ko, it's all on me. Like, dapat lang na napurihin niyo ako kasi ako naman naghirap dun eh. Pinaghirapan kayo, nag-effort ako dun, nag-review ako dun. In short, lumaki yung ulo. Pero, as the time goes by, syempre marirealize mo na hindi ikaw yon. Si Lord yung gumagalaw sa buhay mo, kaya mo na-achieve yung mga bagay na yon. So, this year po pala. Pero last year, before ako mag-board exam, I got to know this ministry po. Nakilala ko ang J-How family. Ayun, nakapagsimba kami. Nag-start po kami sa bahay lang nila pastor po. So, ayun, dun po, mas lumalim yung pananampalataya ko sa kanya. Hindi ako nagsisimba because of family lang. Pero, sobrang welcoming po kasi talaga ng J-How Imus. And mafe-feel mo talaga na gusto ka nilang turuan, na gusto nilang lumago ka as a Christian. At doon mo mafe-feel yung connection mo kay God. Hindi lang dahil solid yung samahan. Basta mafe-feel mo siya. Alam niyo po yun na parang eventually marirealize mo na lang at doon ka na, araw-araw ka na nasa ministry, uma-attend ka na ng mga activities, pero magaan lang sa'yo. Hindi dahil, sinabihan ako umattend lang, ganun. Andun ka na kasi gusto mo na. Parang pusa na rin yung katawan mo na gumagalaw, na umattend sa fellowship. So, ganun po yun. Tapos, with this po, very grateful po ako sa ministry na to kasi sila po yung naging isa sa support system ko bago ko ma-conquer yung isang biggest breakthroughs sa buhay ko. Yun nga po yung mag-take ng board exam for psychometrician. So, eto na po. Alam naman po natin lahat na hindi porkat Kristiyano ka na at tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, hindi ka na makakaranas ng mga problema. So, my journey po with the board exam, there were a lot of struggles po. Sobrang dami ring luha yung binuhos. Pero dahil alam mo na sa sarili mo na kasama mo si Lord, nag-iiba na rin yung approach mo dun sa problems mo. It's like, mahirap yung problema, pero alam mong kakayanin mo siya kasi nandyan si Lord sa buhay mo. So, ayun, third page na po ako, matatapos na. So, during review po, sobrang doubtful ko po sa sarili ko. Kasi product po ako ng online class. And then, yung dalawang major board exam, subjects po sa board exam, hindi namin na-take thoroughly. Kasi nga, nag-pandemic, tapos nag-adjust lahat. So, parang pinasa na lang kami for that. Which is, naging cause din ng pag-doubt ko sa sarili ko. Kasi, paano ko siya mapapasa sa board exam kung wala akong background sa kanya? So, ayun, idagdag mo pa na graduate nga po ako ng cum laude. So, may pressure sa akin yung ibang tao. Like, dapat makapasa ka kasi cum laude ka, di ba? So, ayun po, nagpatong-patong na po siya. And then, naurong yung board exam namin. 3 beses siyang naurong. And then, nahihiya na ako sa family ko kasi imbis na makatulong ako sa kanila, parang naging burden pa ako. Imbis na nag-work na ako, nandun ako, nagre-review for my boards. So, ayun, sobrang nagko-contemplate na rin ako if mag-board exam pa ba ako or hindi na. Pero sabi ko, hindi naman ako ilalagay ni Lord sa lugar na to if
if wala siyang plano para sa akin. So, pinagpatuloy ko po siya with prayers po, and then, ayun nga, yung J-How, pinag-pray din nila ako lagi. Kaya sobrang thankful po. So, ayun po, sobrang devastated ko rin po kasi nung 6 months of reviewing, biglang in-announce sa amin na babaguhin yung subject. So, sobrang devastated ko po kasi na-review ko na siya eh. Na-review ko na siya, tapos bigla siyang tinanggal sa board exam. Tapos pinalitan lahat ng coverage ng board exam. So, umiyak talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit naman po ganito? Pero maggaganon ka lang, pero hindi mo naman siya yung, kukwestiyonin mo na siya talaga all throughout. It's like, Lord, kung ano man plan mo para sa akin, I give it all to you na po. Parang, inaasa ko na po sa inyo lahat. Alam ko pong kayo po yung magsusustain sa akin. So, ayun, ganun po yung nangyari sa akin sa journey ko sa board exam. Pero before po that, nung board exam na po, so fast forward na po tayo sa board exam. Alam niyo po, first day of exam, first day pa lang, pinanghinaan ako ng loob kung papasa ba ako. Kasi yung mga na-review ko, hindi siya lumabas sa exam. Sobrang layo po nung lumabas dun sa board exam. And to think na 40% yung subject na yon, parang nakakapanlumo po agad siya na, ala, papasa pa ba ako 40% yon, tapos hindi ako sure sa mga sagot ko. Pero habang nag-exam po ako, bawat item, pinagpipray ko talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, i-guide niyo po yung utak ko kung ano man yung tamang sagot dito. Kasi hindi ko na po talaga alam kung ano to. So, ayun po, na-survive ko naman siya. Tapos sa second day naman, before second day, the night before the second day, nasa dorm kami, kasama ko yung 3 kong friend na magbo-board exam din. So, yung subject na iti-take namin sa second day, hindi ko siya, siya yung pinakabinago yung coverage. So, wala talaga kaming background sa kanya. Tapos sabi sa akin ni Ange, browse tayo konti sa reviewers natin. Nag-browse ako, tapos natapat ako dun sa mismong concept na yon, yung HRM and HRD. Sabi ko sa kanya, Ange, what's the difference between HRM and HRD? Tapos, in-explain niya. Tapos, nagka-brainstorm na po kami doon nung night na yon. Yun lang yung concept na na-review namin. And then the next day, sa day ng exam, puro HRM and HRD po yung lumabas. Puro gano'n, mga 30 items po, puro HRM and HRD, yung difference nila. So, sobrang amazing lang gumalaw ni Lord sa buhay natin. Like, di ba, sa simpleng bagay, sa simpleng pag-browse mo, hindi mo alam, may purpose pala si Lord kung bakit dun ka sa concept na yun natapat. Di ba? So, ayun po. Anyway, afterwards po, dito mo mararamdaman yung pinakamatinding kaba and doubts sa buhay mo. Kasi, kunwari po, may naalala kong item, tapos pag chinek ko siya, kung tama ba siya, isa-search ko siya sa Google Tapos mali. Sabi ko, hala, bakit puro mali? Papasa ba ako? Ganon. So, sobrang doubtful po ng week na yon, a week before the results po. Tapos, medyo nakakapanlumo siya. Pero, that week po, wala akong ibang ginawa kundi mag-pray din kay Lord. Sabi ko, Lord, binigay ko na po yung best ko. Thank you for sustaining me and for being with me all throughout. Naniniwala po ako na makakapasa ako. Pero if it's not for me, tulungan niyo po akong maintindihan at matanggap ang resulta. Pinag-pray ko yun na sana mas lumawak yung pangunawa ko kasi ayoko nang magtampo sa Kanya. Alam ko na hindi ako magtatampo sa Kanya dahil lang hindi niya ako nilagay doon. Kasi alam ko na may plano talaga siya para sa akin. So, mas malawak na yung pangunawa ko, pero nanghingi pa rin ako sa Kanya ng guide na mas lawakan pa ito. Para hindi sumama yung loob ko. Anyways po, aside from that po pala, pinag-pray ko din sa Kanya na sabi ko, Lord, kahit 75 lang, isabit mo lang ako sa list of passers, okay na ako. Tapos nung lumabas yung result po, grabe, sobrang amazing ni Lord kasi naka 82.60 ako. Diba? Naka 82.60 ako, higit pa sa hinihiling ko sa Kanya. Alam niyo po, God doesn't only answer prayers, but He always exceeds our expectations. God always gives you what you might not be expected. Sobra-sobra pa. Grabe si Lord, no? Sobrang generous. And with this victory that I have po, I'd like you to know that it's not me. It's the Lord who sustained me. It's Him who's working behind my story. Kaya nararapat lamang na sa Kanya ang lahat ng papuri. So,
Ito na ba? Ending na. So to anyone who's doubting themselves, who's feeling alone, who's facing a battle, know that God is fighting for you. Keep going, keep persevering. There are genuine people like Jayha family that are praying for you and want to see you truly fulfilled. Have faith in God because He is the God of the breakthrough. And surely, He will turn your breakdowns into breakthroughs.